Nakakalungkot dahil pinatunayan niya nung siya ay nanungkulan, di wala ni 5 o 1,000 o anumang salapi na galing sa bayan ay ang kanyang pinulsa. Makikita naman natin sa pamumuhay ni Tatay Digong, isang ordinaryong tatay pa rin, isang ordinaryong tahanan pa rin, samantalang ilang taon na naglilingkod sa pamilya, sa bayan ito, pero wala at hindi iwanan. Ang tanging agad at sinuportahan ng ilang milyong Pilipino na ang kagustuhan magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng katahimikan at kinabukasan ng kanilang mga anak. Noong araw na yon, yung mga oligarko, yung mga negosyante, kasabwat ng mga politiko, sila ang nagpapasasa ng yaman ng ating bayan. Kung natatandaan nyo, merong concessionaire ng tubig na nagtataas sana ng presyo, pero pinigilan ni Tatay Digong. Totoo, sila pa nagbayad. At sinabi, i-take over ko kayo kung kayo ay magtataas pa rin ng tubig, dahil yung tubig na yan, natural na yaman na naging hanap buhay, bilyong-bilyon ang kinita ng mga oligaryo na nagiging kasabwat ng ating mga politiko. Binago niya ang sistema. Kaya lang, dumating ang pagsubok, dumating ang pandemic, at kaya tayo ay nabinbid sa kanyang mga programa. Pero during ng pandemic, nakita naman natin, dahil siya ay pinaniniwalaan at siya ay sinusuportahan, lahat halos ng mamamayan ay sumusunod sa kanya. Ang tanging tao, ang tanging presidente na nagmahal sa kanyang bayan, ano ang sinukli ng administrasyong ito? Ang sinasabi nila, maraming pinatay sa war on drugs ng ating presidente. Alam niyo po, gusto ko lang ipaalala sa inyo, noong mga panahon na yon, walang puser, walang adik na hindi pinoproteksyonan ng mga taga-gobyerno. Maraming politiko na tulak ng droga na nahalal at nagari sa kanilang lalawigan at sa kanilang lugar. Kung ang kapanahunan ni Presidente Erap Estrada, meron tayong tinatawag wedding politics. Pero ang wedding hindi nakakapatay at hindi nakakapurwisyo kagaya ng purwisyo na ginagawa ng mga biktima ng droga. Kahit sa ang kanto, may droga kang makikita. Itong lugar na ito, talamak ang biktima ng droga. Talamak ang krimen, dahil lahat ng krimen na nangyayari, drug-related. Saksi kami kung gaano kasalot sa bawat pamilya ang biktima ng droga. Saksi rin kami, hindi na malaman kung pagkakatiwalaan pa natin ang ating kapulisan nung wala pa si Tatay Digong. Ako, bilang kapitan noon sa pinakamagulong barangay, nilaralihan namin ang aming kapulisan
dahil ito ay patong sa droga. Yung droga, halos saksi at alam namin kung ano ang dinudulot sa bawat pamilya at bawat tahanan. Magtulong ang pamilya dahil sa droga, at dahil may droga, may adik, hindi lang ang pamilya ang nagulo, kung hindi pati buong komunidad na. Kami po ngayon ay nananawagan ng suporta sa mga mamamayang Pilipino sa bansang ito, na yung taong nagmahal sa atin, baka pwedeng suklian natin, siya ngayon ang nangangailangan ng suporta natin. Kaya ako po ay nananawagan sa inyo, wala hong ibang nagmahal na presidente sa bayang ito kung hindi si Tatay Digong. Ito pa ba ang itutumbas nila sa taong nagmahal, taong ibinigay ang buhay para lang sa kanyang kababayan at sa kanyang bayan? Naniwala tayo sa kasabihan, merong second chance. Kaya naniwala rin tayo na ang sinasabi pagkakaisa. Pero kayo ba naniniwala na nasa tama ang pag-iisip at mga gawa ng leader ng bayan natin ngayon? Naniniwala ba kayo na gawain ng matino ang nangyayari ngayon sa bayan ito? Pag ang leader mo matino, matino ang pamamalakad mo, matino din ang mga kabinete mo, matino din ang taong gobyerno. Hindi po kayo bulag, hindi rin kayo bingi. Alam nyo ang sitwasyon natin ngayon. Harapin natin ang katotohanan na tayo po ay nilalapastangan ng mga ilang politiko na nakikinabang sa kaban ng bayan. Tanong ko po sa inyo, ano na ang sitwasyon natin ngayon? Hindi ba natin papansinin? Tayo ba ngayon ay walang karapatan na magsalita ng tama, magsalita at ipagtanggol ang mga susunod na henerasyon? Bakit tahimik ang mga taong nakinabang kay Tatay Digong? Bakit pati ang mga politikong nakinabang kay Tatay Digong tahimik kayo ngayon? May konsensya pa ba kayo? May pagmamahal pa ba kayo sa bayan? Nararapat pa ba kayong pagkatiwalaan ng taong bayan? Kaya po, tayo ay magkaisa. Isigaw natin, kailangan ng ating Tatay Digong ang pagmamahal natin ngayon. Bring him back! Bring him back! Bring him back! Bring him back! Bring him back!
Kayo ang dapat wala dito. Kayo ang hindi karapat-dapat mamuno dito. Ibalik ninyo si Tatay Digong. Ibalik si Tatay Digong. Hindi tayo maririnig ng nagdidingihan ng administrasyong ito kung hindi tayo magkaisa. Nilapastangan na ang ating pananalaki, nilapastangan na ang ating pagiging Pilipino. Tingnan nyo yung hearing na naganap sa Senado. Diba nagkautal-utal na sila? Diba hindi na tugma-tugma? At nagtuturuan na. Mahirap pagtaki-takiin ang isang kasinungalingan. Ano ba ang dahilan nyo kung bakit pinastrack nyo? Bakit binenta nyo? Bakit pinagpalit nyo? Kinidnap nyo si Tatay Digong? Dahil takot kayo? Hadlang sa inyo? Mga wala kayong konsensya. Mga mahirap. Pero sabi nga ni Abante, tangina mo, ina mo. Ina mo! Ina nyo! Kaya sama-sama tayong tumindig para sa taong nagmahal sa atin. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Bring him back! Bring him back! Bring him back! Bring him back! Tatay Digong, ito lang ang kaya namin ihandog sa darating mong kaarawan. Kaming mga ordinaryong tao na nakinabang sa administrasyon mo, titindig kami alang-alang sa pagmamahal mo sa bayang ito. Duterte! 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 Mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay po ang Pilipino! Maraming salamat po. Narinig natin ang damdamin na kung saan talaga namang malulusaw ang puso ng mga taong nakakaintindi ng mga mensahe na binitawan ni Tatay Rani. Sa mga nandito ngayon, kayo ba ay umaasa na magkaroon pa ng kapayapaan sa Pilipinas? Kung hindi magpapalit, at yun pa rin ang susuportahan natin for sure. Yung sinabi niyong hindi na mangyayari yun. Pero dapat pumili tayo ng isang righteous leader na pwedeng mapuno at magtimon para magkaroon tayo magandang kinabukasan, kapayapaan sa ating inang bayan. Kaya po sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon, Tatay Digong, mahal na mahal ka namin. Ang pagbati po ng buong tropang ito sa pangunguna po ni Tatay Rani Lubibeca, binabati po namin kayo ng happy birthday. Sa kabila po ng mga pagsubok na inyong dinanas, sa kabila ng inyong paglilingkod na marangal sa ating mga kababayan, yan po ang isinukli sa inyo ng gobyernong ito. Subalit kami po ay nanindigan
at hinahatid namin ang aming pagmamahal at suporta po sa inyo, Tatay Digong. Mahal na mahal po namin kayo. Kaya po, ang isisigaw po ng bawat isa sa amin dito ay, bring him home! 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 We love you, Tatay Digong! God bless po at nag-aantay po kami sa iyong pagdating sa ating inang bayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yes!